kaibigan nyo. Hoy, kayo naman. Unawain natin si I love you, BBM! retired General Azurin. Oo. Baka naman kagagaling lang niya ng Jupiter. Sa ibang planeta na naman siya. Baka naman kagagaling lang niya ng ibang planeta. No? At baka hindi pa nagsisink in sa kanya yung lawak at laki ng problemang ito. Ano, Bing? Kumusta na yung blue ribbon mo? Ala na. May pa-privilege speech ka pa, yung pala. Nana. Wala namang binatbat, puro forma. Isa ring gunggong, walang silbi, inutil. Hindi nyo kayang banggain si Tamba. Lumabas na nga si Orly Gutesa para sa blue ribbon mo tumulong. Kinanta niya na nga si Saldico saka si Romualdez. Walang niya si Orly pa ang naisip mong ikulong. Walang niya, halatang-halata ka doon, Lacson. Hindi nyo ba napansin? Paglabas ni Orly Gutesa, hininto yung blue ribbon, hindi na gumulong. Hininto yung blue ribbon o may nagpahinto? Ben, sa November pa resume nila. Naka-adjourn yung Senado. Adjourn. Pinaganda mo pa eh. Ang tamang tawag doon, delaying tactics. September pa yung huling hearing neto, gagawin na namang circus na may pagka-matrix. Tapos November pa yung resume, langyalaos na yan, napanood ko na yan sa Netflix. Mas kapani-paniwala pa si Gutesa kesa dito, saka sayo. Biruin mo, hawak-hawak na nga ni Senator Marcoleta, umepal pa tong Lacson na to. Wala naman palang kasilbi-silbi. Mas may bayag pa si Cheese Escudero sa'yo. Ito si Tito, palitan nyo na rin to. Wala rin silbi to, inutil din to. Ang yabang-yabang pansabi, ako ang pinakamatagal dito. So, anong gusto mong palabasin? Magaling ka na sa Senado. Diyan ka na sa Senado nagmenopause. Wala ka man lang nagawang maganda na natandaan ng tao. Aligan ho, na bagamat may mga agam-agam tayo, at the end of the day, ito hong pagkakataon na ito ang ating hinihintay. Although kahapon po abay lumantad. Ito pong pumalit kay General Magalong, kay Mayor Magalong, na ang pangalan po ay lumilingon. Ang tawag po sa kanya, ang pangalan po ay Rodolfo S. Azurin Jr. Yan, yung dating Chief PNP baby girl. Alright, na kinuha po ng Pangulong Marcos para pumalit daw po kay Mayor Benji Magalong bilang investigator ng ICI. Meron siyang statement kahapon, girl, no? Opo, at sa dulo ng kanyang statement, mababasa mo ba ang kanyang statement? Sa dulo nito? Nandito Sa kanyang statement? The let us expose. Ito yun, no? Sige. Oo. Sa bandang dulo po ng statement ni dating PNP Chief Azurin, sinasabi niya dito, across... Sabi niya rito, yan. Opo. That we have seen in our history. That we have seen in our history that revolutions in the streets may topple governments. But they do not always heal a nation. Today, we are called not to fight one another, but to stand together, not through protests or rallies, but through truth, unity, and justice. Wow. Pagkakaisa. Today, we are called not to fight one another. Huwag daw tayo mag-away-away. But to stand together. Tayo daw po'y tumindig na nagkakaisa. Not through protests or rallies. Hindi sa pamamagitan ng mga protesta o mga rally sa kalsada. Ngunit, sa pamamagitan po ng katotohanan, pagkakaisa, at katarungan. At hustisya. Sabi niya, let us. Sabi niya pa dito sa bandang dulo, let us expose corruption, not with anger, but with justice. Let us work hand in hand to bring the guilty to account and to finally end the suffering of our people. Huwag daw tayo magpabulag sa galit. Itaguyod daw natin mga kapatid ang katarungan at hustisya. Tayo daw ay maghawak kamay, magtulungan para panagutin ang mga nagkasala, ang mga kurakot at wakasan na ang pagdurusa ng taong bayan at ng sambayan ng Pilipino. Let this be our rallying cry. Nawa ito ang ating... Ito ang ating sigaw! This time, we do it right. Ngayon, gagawin natin ang tama. For our country. Para sa ating bansa. For our children. Para sa ating mga anak. For a truly better Philippines. Para sa isang tunay na bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, bagong lugar. Kaibigan nyo. Hoy, kayo naman
naman. Unawain natin si Retired General Asurin. Oo. Baka naman kagagaling lang niya ng Jupiter. Sa ibang planeta na naman siya. Baka naman kagagaling lang niya ng ibang planeta. No? At baka hindi pa nagsisink in sa kanya yung lawak at laki ng problemang ito. Opo, baka pa hindi pa niya na pagtatanto ng lubos. Opo, kung gaano po kalaki ang pinag-uusapan nating salapi ng bayan na kinulimbat ng mga magnanakaw sa gobyerno. Opo, kaya po ang mga kababayan natin ay nagpo-protesta at nagrarally. Alright, baka lang hindi pa ho nagsisink in sa kanya. So, we give him time. Mga 5 taon. Tagal mo. Okay, yan po yung pumalit kay Mayor Benji Magalong. So, hashtag may something. Okay, mga kapatid, sadali lang. First things first, mga kapatid. Okay, today, atin pong itatampok yung atin po munang winner ng isang araw, ng Friday. Yung TNVS driver po nabiyayaan ng 24,000 pesos. Wow! Mangiyak-ngiyak po na tinanggap nitong si Erickson ang kanyang una po para panlaman po sa kanila pong palabigasan, pambili po ng gamit ng mga anak, and of course yung kanya pong sinasabi na proposal para po kay Mrs. 24,000. Atin din pong itatampok yung pong nabiyayaan natin na taga-aklan ng laptop para po sa kanyang 16 years old na anak na nag-aaral. Okay, and hopefully din po ang ating pa rin pong paghahandog doon po naman sa isa pong bulag na taga-Samar na kinakailangan daw po ng artificial eye. Siya po ay nakapagpa-CT scan na. We will find out po ano ho sinasabi ng mga espesyalista doon po naman sa amin sa Region 8 para po mas maganda po ang ating umaga. Ito po ay ating dampian ng mga magagandang balita po. Today, araw nga po ng Martes, mga kapatid. At syempre, hindi mawawala din po ang ating mga update ito nga po sa usapin ng pambansang budget. Mga kapatid, ano po, pinapura na naman po sa lower house ang approval po ng magkanong halaga ng budget, baby girl. Nako, 6.793 trillion pesos, mga kapatid, na budget. Okay. My gosh. Mga kapatid, ano po, wala ho naman tayong magagawa kasi yan po ang ating proseso at kung ano hong gugustuhin po ng nakararami na mga miyembro po ng lower house, sila po ang masusunod. Lalabing dalawa lang, right? Big boy? Yes, 12 kongresista ang bumoto po ng no, Bumoto habang ng no. 287 po ng mga kagalang-galang na mambabatas ang pabor dito sa budget natin for 2026. Opo, lalabing dalawa. Maganda ho ang mga argumento rito ng mga tumayo at bumoto ng no, ha? Kagaya po nitong grupo po ng Makabayan, as always, and ang grupo po nitong Akbayan, mga kapatid. At maging noong kinatawan po ng mamamayang liberal na nagpaliwanag po kung bakit no ang kanilang boto rito. Ang ganda po ng kanilang argumento. Kasi nga, meron pa rin po itong sinasabi na pork barrel fund. Hindi aaminin, pero nandun pa rin po ito hinimay-himay po ng ilang mga grupo. Okay, at the end of the day, mga kapatid, ito po ay pagbobotohan pa rin sa bandang dulo ng dalawang kapulungan ng Kongreso kapag po dumaan na sa proseso nitong bicameral conference na ito. Pero ngayon lang po kapansin-pansin, mga kapatid, ha, na yung yatang minority leader po na naman ay bumoto pabor sa budget. Correct me if I'm wrong. Pero alam nyo, ako ay natataka talaga kasi usually po, ang ano dyan, ang tradisyon din, yung minority leader ang unang-unang bumoboto ng no. Kasi tama ang argumento ng kanyang mga kasamahan, pero kung mag-yes ka, may something. Ang tawag doon, minority-han. So, okay. Minority kuno. Okay ka Pwede talaga. ba yun? Okay ka talaga, Nunoy. Oo. Okay ka talaga, Nunoy. Okay, ha. Minority leader bumoto ng yes. Magkano Korean? Sa gitna po nitong mga ibinulgar po ng ilang po mga miyembro mismo ng minority, talaga naman ang tawag po na usually dyan, company union. Ligoy-ligoy pare. Top 3 na tayo sa most corrupt sa Southeast Asia. Diyan yung makikita yung presidente natin kung gaano ka bobo sa kakatanga. Biruin mo sa sobrang tanga niya yung corruption sa Pilipinas na pa-top 3 niya. Konting kembot na lang putik, maaabutan na natin yung Cambodia. Partida pare, sa loob lang ng 3 years niya yan ginawa. Yung ibang bansa bago mapunta sa top 3, inaabot ng 10 to 15 years pa. Ganong katagal, marunong pa silang mahiya. Pero kay Bongbong pare, 3 years lang, mabilisan nilang ginawa. How much more pare kung 6 years pa? Baka pag umabot pa to ng 6 years yung Pilipino sa gutom, gumagapang na. Tapos yung mga nuknukang tangang supporters ni Bongbong, my goodness, puring-puri pa siya, tuwang-tuwa. Nag-top 3 daw kasi tayo sa loob lang ng 3
years. Kaya palakpakan yung mga tanga. Kaya pag may nakakasalubong akong BBM supporter, tinatadyakan ko sa panga. Pwe, dinuduraan ko sa mukha tapos sinahampas ko ng tabla sa paa. Top 3 most corrupt in Southeast Asia, I love BBM ka pa rin? Kundi ka ba naman bobo, tanga, may saltek, praning? Palubog na yung Pilipinas, tulog ka pa rin. Sa loob lang ng 3 years, tang inumin, tayo na pinakamabilis pagdating sa robbery. Walang binatbat sa atin sa bilis, kahit yung mga ibang country. Nasa atin na yung new world record, the fastest corruption in history. Tapos proud pa sila, ganyan sila katatanga. Ang motto ni Bongbong, pababagsakin ko yung Pilipinas, manood ka. Ben, wag mo nang banatan si Bongbong, love namin siya eh. Mga bobo! Una sa lahat ha? Maligo muna kayo. Vlog kayo ng vlog, di naman kayo naliligo. Tapos matulog kayo. Para bukas, pagising nyo, bibitayin ko kayo. Magbabawas tayo ng tanga sa mundo. Isipin nyo, isang malaking bus yung Pilipinas na umaandar sa kalye. Bago si Bongbong tanga yung driver ng bus tapos nabangga niya yung poste. Sino sisisihin nyo? Si Bongbong tanga na nagdadrive ng bus o yung poste? Siyempre yung poste! Mga bobo, mga kamote! Ganyan sila katanga, ganyan sila kapraning. Buti pa yung sakit, kayang gamutin. Pero yung tanga, kahit salaksakan mo ng sangkatutak na gamot, hindi nagagaling. Buti pa yung vice president namin, no? Ganda-ganto. Matalino, no? Maganda po. Di katulad nito, mukhang tanga, inutil, bobo, walang silbi. Katabi niya na yung magnanakaw, hindi pa inuuli. Paano? Isa rin siyang magnanakaw eh. Ben, O bakit? Pangit. parang awa mo na, tigilan mo na kami. Maligo muna kayo para matigil na to. Hanggat di kayo naliligo, hindi kami titigil dito. Kaya yung mga ulo nyong walang laman, di na nadadampian ng sabon at tubig eh. Tapos yung mga suot nyong I love BBM nung eleksyon pa yata yan eh. Kaya nililibag na pati mga utak nyo eh. Huwag kang magsasalita, hindi pa ako tapos eh. May pagkabastos ka rin eh. Pati yung pagsasalita ko, nanakawin nyo pa eh. Magnanakaw na kayo, bastos pa kayo eh. Umalis ka nga sa harapan ko, sipahin kita yung pangit mong umiyak eh. Ano Ping, kumusta na yung blue ribbon mo? Ala na. May pa-privilege speech ka pa, yung pala. Nana. Wala namang binatbat, puro forma. Isa ka ring gunggong, walang silbi, inutil. Hindi nyo kayang banggain si Tamba. Lumabas na nga si Orly Gutesa para sa blue ribbon mo tumulong. Kinanta niya na nga si Saldico sa si Romualdez. Walang niya si Orly pa ang naisip mong ikulong. Walang niya, halatang-halata ka doon, Lacson. Hindi nyo ba napansin? Paglabas ni Orly Gutesa, hininto yung blue ribbon, hindi na gumulong. Hininto yung blue ribbon o may nagpahinto? Ben, sa November pa resume nila. Naka-adjourn yung Senado. Adjourn. Pinaganda mo pa eh. Ang tamang tawag doon, delaying tactics. September pa yung huling hearing neto, gagawin na namang circus na may pagka-matrix. Tapos November pa yung resume, langyalaos na yan, napanood ko na yan sa Netflix. Mas kapani-paniwala pa si Gutesa kesa dito, sa kasayo. Biruin mo, hawak-hawak na nga ni Senator Marcoleta, umepal pa tong Lacson na to. Wala naman palang kasilbi-silbi, mas may bayag pa si Cheese Escudero sa'yo. Ito si Tito, palitan nyo na rin to. Wala ring silbi to, inutil din to. Ang yabang-yabang pansabi, ako ang pinakamatagal dito. So, anong gusto mong palabasin? Magaling ka na sa Senado. Diyan ka na sa Senado nagmenopause. Wala ka man lang nagawang maganda na natandaan ng tao. Akala mo magaling ka? Wala kang kwenta, Tito. Di hamak na mas magaling pa si Lito Lapid sa'yo. Napaka-sensitive pa niyan. Mabanatan mo lang ng konti, magsusumbong na sa media yan. Saka teka, bakit ka magagalit dyan? Magaling si Lito Lapid kesa sa'yo, totoo naman. Wala kang kasilbi-silbi sa Senado, totoo naman. Lahat ng sinasabi ko rito, totoo naman. Masakit talaga yung totoo, wala kang kasilbi-silbi dyan, Senate President ka pa naman. Vic! Hoy Vic! Yung utol mo, pauwiin mo na to. Bukod sa walang silbi, napaka-sensitive pa nito. Kung ayaw makatanggap ng criticism ng utol mo, ihatid mo sa bahay nila tapos ikulong mo. Naintindihan mo ba, Vic? Vic, narinig mo ba ako? Mas may silbi pa si Lito Lapid dito. Aba, si Boying dambalasi ka, subusumpa. Pasumpa-sumpa ka pa, tang naka. Sa sarap mong mambolat ang ina mo. Uy, easy lang pare, huwag kang magmura rito. Alalahanin mo, ombudsman na yung kaharap mo. Papet nga lang, pero ombudsman, na aso. Kung saan ihagis yung bola, susunod to. Maging ombudsman ka! Aw, aw! Banatan si Sara! Aw, aw!
Ano kaya sinasabi niyan? Sumusumpa ako sa harap ng madlang people na lahat ng magnanakaw, demonyo, tiwali dito sa lupa ay ipagtatanggol ko na walang pag-iimbot basta ikakasaya ng boss ko. At buong lakas at pwersa kong patatalsikin si BP Sara. Sanib pwersa kami ng utol ko na aso rin na katulad ko. Yung mga tao, paano nyo naloko? Yung gobyerno, ginawa nyong monopolyo. Yung politika, naging negosyo. Yung kontraktor, politiko. Bumibili ng pagkatao. Handang ibenta pati prinsipyo. Yung magnanakaw, yung kongreso, pati presidente magkakasosyo. Bagong Pilipinas, ultimo hustisya, binago. Yung magnanakaw, yung kriminal, protektado. Yung inosente, saka yung biktima ngayon, yung nakakalaboso. Yung magnanakaw, absuelto. Yung drug lord, absuelto. Walang niya, pinamumunuan tayo ng malaking sindikato. Kailan ka magigising pag yung biktima anak mo na? Kailan ka magsasalita pag yung dila mo putol na? Kailan ka lalaban pag yung pamilya mo ubus na? O gusto mong sampalin kita para magising ka? Wag mo nang hintayin sipain kita sa muka. Pag ako sumipa, 2 paa. Tingnan mo yung magnanakaw, pagala-gala. Pa-travel-travel sa ibang bansa. Tayong mga ninakawan, nakalubog sa baha. Puro alipunga. Tapos ikukulong nyo pa. Kami na nga tong ninakawan, ikukulong nyo pa. Ninakawan na nga, may alipungan na nga, ikukulong nyo pa. Natural sa ninakawan, magrereklamo, magsasalita. Magagalit, aalma. Nakawan ko kaya yung pamilya mo, matutuwa ka. Ito lang naman yung mga tangang pag ninakawan mo, tuwan-tuwa pa. Mabuhay ang mga magnanakaw! Mabuhay! Hay! Baka bobo talaga kayo. Ninakawan na nga kayo, tuwan-tuwa pa kayo. Kayo yung mga tangang masayang-masaya habang binubudol. Tapos naaalala nyo lang si Lord pag may lindol. Saka kamukha nyo yung amo nyong palumpalo, nakala mo katatapos lang tumira ng tinunaw na katol. Anong accomplishment netong tangang to? Capital W, wala. Madami na daw siyang nagawa. Oo, puro katangan, kabobohan, kapalpakan. Pag nanakaw, kasinungalingan, kagaguhan. Binenta yung gold tapos yung pondo ng PhilHealth kinuwanan. Pinamanahan mo pa kami ng sandamakmak na utang. Ang pinakamasakit pa doon, ninakaw din nila yung mismong inutang. Tapos sa kanta ng 3 magnanakaw, asar na asar sila. Paano ba naman yung 3 magnanakaw nag-double platinum na? Abangan nyo yung susunod kong kanta. Para kay Bongbong Tanga, yung title, sabog nga. After 3 days, i-upload ko na. Sa detalye po ng ating mga balita, target ng bagong Special Advisor ng Independent Commission on Infrastructure o ICI na makapagsubite ng mga bagong ebidensya kaugnay sa mga ghost flood control projects sa Ombudsman sa mga susunod na linggo. Sa harap ito ng napakalaking hamon sa komisyon na tukuyin ang ugat ng nasabing anomalya. Magbabalita po, TJ Mendoza. Hi, General Rodolfo S. Asurin Jr. Nanumpa na si dating Philippine National Police Chief Rodolfo Asurin bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pinalitan niya si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nag-resign dahil hindi nagustuhan ang ginawang pagrepaso ng Malacanang dahil sa issue ng posibleng conflict of interest. Nanumpa si Asurin sa harap ni Court of Appeals Associate Justice Pedro Corrales at sinaksihan ng mga miyembro ng ICI sa pangunguna ni retired Supreme Court Justice Andres Reyes. Sa kanyang pag-upo sa komisyon, kumbinsido si Asurin sa sinseridad at determinasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ayusin ang sistema sa bansa laban sa katiwalian matapos atasan ng mga ahensya ng gobyerno na tumulong sa investigasyon ng ICI. This is a defining moment in our nation's history. The Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines, and the National Bureau of Investigation are now being called upon to take an active role in uncovering the truth behind the anomalous flood control and infrastructure projects under the DPWH. Projects that have long overburdened our people with grief, loss, and despair. Pangako ni Asurin, sisikapin ng ICI na makapag-refer muli sa Ombudsman ng 15 hanggang 20 kaso sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Natukoy ng Department of Public Works and Highways na mula 2016 hanggang 2025 ay may tinatayang 238,200 na kabuuang infra projects sa ilalim ng kanilang ahensya. Sa bilang na iyan, 12.5% o 29,800 ang kabuuang bilang ng mga flood control projects, pero sa halos 30,000 proyekto kontra baha, 8,000 riyan ang pauna nang na-verify ng Public Works. Una nang naiulat ng DPWH na sa 8,000 flood control projects na na-inspeksyon, 421 ay ghost flood control projects. 261 riyan ang nasa Luzon, 109 naman ang nasa Visayas at 51 ang nasa Mindanao para sa mga taong 2018 hanggang 2024. Ayon kay Atty. Osaka, hindi pa nila tukoy ang kabuuang halaga ng mga ghost projects at maging ang mga opisyal ng gobyernong sangkot sa iskandalo. As of now, wala pa kami nakikita na, but definitely, ang umpisa kasi ng investigation dyan is
Doon sa baba doon sa district, yan. We just follow yung paper trail siguro. It will depend on the evidence, no? Kung anong ebidensya meron kami makukuha, di syempre sila yung mailalagay doon sa aming referral as persons who may be responsible. It will be evidence-based. Napakalawak at napakalaki po ng task na kailangan gawin at maimbestiga ng commission. So nag-zero in po tayo ngayon. Nagiging mas organized, we're more organized now. We know what to look for initially. And these are the ghost projects, the 421. Based on initial field investigation or validation po. TJ Mendoza para sa 100% Balita. Good morning, you are watching 100%. 6:11 a.m. Inaprubahan na po ng Kamara sa ikatlot huling pagbasa ang 2026 National Budget. Ang nakadagdag pondo para sa susunod na taon ay aabot po sa 6.793 trilyon pesos. Sa plenary session, 287 ang kongresistang pabor sa General Appropriations Bill. 12 ang tutol at 2 ang nag-abstain. Kasama sa mga nag-abstain ay sina Cavite Port District Representative Kiko Barsaga at PPP Representative Harold Duterte. Matatanda ang binawasan ng Kamara ng 156 million pesos ang budget ng Office of the Vice President noong pangalawang pagdinig na ginanap noong October 10 dahil hindi dumalo si BP Inday. Ayun. Dahil nasa Cebu ba o Davao Oriental? Nasa ibang lugar ata. Oo, dahil tumulong doon sa mga biktima ng lindol. Nagpa-cancel siya, no? Kasi inuna natin yung pagtulong. Anyway, sasampahan daw po ng 15 kaso ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects sa susunod na 3 o 4 na linggo. Kala ko. Kasi sinabi nung nakakahapon yun, no? Wala pa raw nakikita na makakasuhan. Ayon po kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., ibabase daw po mga kaso sa 421 ghost project mula sa kabuang 8,000 na na-verify ng DPWH, AFP, PNP at ng Department of Development ayon DepDev. Bago ito, sasailalim mula sa technical validation ng mga proyekto para i-verify ang locations, authenticity at intended budget. May mga proyekto ito, sa mga proyekto daw po ito, 261 na natukoy sa Luzon, 109 sa Visayas, 51 sa Mindanao. Posibleng mass height and contempt si dating ako Bicol Representative Saldico sakaling mabigo itong dumalo sa pagdinig ng Independent Commission on Infrastructure. TJ Mendoza, detalye. TJ. Nakatakda ang pagharap ni dating House Speaker Martin Romualdez at resign ako Bicol Representative Saldico sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Una nang nangako si Romualdez na haharap sa pagdinig para linisin ang kanyang pagkakasangkot sa budget insertions na nagbigay daan sa maanomalyang flood control projects. Pero dahil nasa labas ng bansa, malaki ang tsansang hindi sisipot sa investigasyon si Ko. Sinabi ni Atty. Brian Kitosaka, Executive Director ng ICI, tudulog sila sa korte kung no-show si Ko. Right now, the only option we have would be to cite him in contempt, but that's going to be a challenge knowing that we all know that he's not in the country right now. Sakali mang ma-cite in contempt ng korte si Saldico, maaaring nang hainan ng warrant of arrest kapag pinahintulutan ng korte. Yes, if the court does grant the petition or the application. I will consult with our legal team right now. Sa inilabas na subpoena kay ICI kay Ko, inatasan itong dalhin ng mga dokumento kagaya ng kontrata, records at report na may kinalaman sa anumang proyekto ng gobyerno, project proposals, feasibility studies at master plans para sa flood control projects na nagkaroon siya at ang kumpanya ng kanyang pamilya ng beneficial interest. Ipinasusumiti rin ng ICI ang accounting forms at mga dokumento na mahahalaga na sinasabing mga kontrata, records at reports, gayon din ng incorporation at registration documents gaya ng Certificate of Business Registration, latest General Information Sheet, latest financial statement at iba pa. TJ Mendoza para sa 100% Balita. Samantala, nagbabala po naman si Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronnie Puno laban sa umano'y demolition job kay dating Speaker Martin Romualdez bago ito humarap sa Independent Commission for Infrastructure. Ayon po kay Congressman Puno, questionable ang timing at hindi patas ang mga aligasyon laban kay Romualdez. Ginawa po ni Puno ang pahayag sa gitna na rin ng ulat tungkol sa Farm to Market Roads Project sa Leyte na umano'y overpriced at paglustayin ng public funds. Ibinunyag din po ni Puno na maliit lamang ang kinukwestiyong proyekto at hindi ito sumasaklaw sa buong Eastern Visayas kundi sa 1st District lamang ng Leyte. Samantalay nilinaw po naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
sa pagdinig po ng House Appropriations Committee na walang ghost project sa Leyte, bagaman may ilan sa ibang lugar. Ito na ang paborito kong programa sa umaga, 100% with Nelson Lubao and Jen Subardiaga. Hindi nakadalo si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa pagdinig ng House Ethics Committee kaugnay sa mga reklamong isinampalaban sa kanya. Depensa ng kongresista na puyat kasi siya. Weng de la Puente, detalye. Weng. Nagkaroon ng closed-door hearing ang House Ethics Committee kaugnay sa mga reklamong isinampa laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Pero huli sa pagdinig ang batang kongresista na umaming napuyat dahil naglaro ng computer games. I was there. But why were you late, sir? Why were you late? We were very busy last night. About, sorry. I was just playing games on my computer. Sa pagdinig, pinasyahan ng komite sa pamumuno ni 4Ps Party List Representative JC Abalos na bumuo ng House Ethics Panel Subcommittee para mag-deliberate sa ethics complaint na isinampa ng mga dating kapartido sa National Unity Party sa pangunguna ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Inireklamo si Barsaga dahil sa paglabag umano sa Code of Conduct for Public Officials and Employees dahil sa kaniyang Facebook posts na hindi akma at nagpapakita ng kawalang respeto sa ilang opisyal ng gobyerno, gayon din naguudyok sa publiko na sunugin ang batasang pambansa kapag nakalabas na ang lahat ng empleyado at naialis na ang mga dokumento. Paglilinaw ni Puno, hindi personal ang dahilan ng reklamo kay Barsaga, kundi sa mga ginawa nitong sumira sa imahe ng Kamara. Kaya hindi siya sang-ayon na makipag-reconcile dito, gaya ng layon ng binuong subcommittee. He has done damage and injury to the House as an institution, not to me personally. So, no, I don't think I will definitely decline the reconciliation. I mean, I know the other complainants will do that as well. Naninindigan naman si Barsaga na wala siyang naging paglabag sa Code of Conduct ng House of Representatives dahil sa ginamit lang umano niya ang kanyang karapatan sa malayang paghahayag ng kanyang paniniwala. Pero handa naman daw siyang harapin ang anumang parusa na ipapataw sa kanya. Sa ilalim ng House Rules, sino mang mapapatunayan na lumabag ay papatawan mula censure, reprimand, suspension at expulsion. Weng de la Fuente para sa 100% balita. Wala pa raw pong napipili ang Pangulong Bongbong Marcos na susunod na kalihim ng Department of Justice. Pero may 5 pangalan naman na lumutang at sinasabing pagpipilian. Aba, totoo ba ito? Eden Santos, magbabalita. Dan, good morning! Isang tao may integridad, maaasahan, walang kinakampihan, at fair. Yan ang hinahanap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga katangian ng susunod na kalihim ng Department of Justice. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, wala pang napipili ang Pangulo na bagong DOJ Secretary kapalit ni Ombudsman Crispin Remulla. Una nang napaulat na si Castro ang itatalaga umanong kalihim ng DOJ, subalit agad niya itong itinanggi. Hindi naman naitanong kay Castro kung wala sa kanya ang mga hinahanap na katangian ng Pangulo. Kabilang naman sa mga lumutang na pangalan na contender sa DOJ top post ay sina Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aguinaldo, Sandigan Bayan Associate Justice Michael Frederick Musni, Batangas Representative Jerby Luistro, DOJ Undersecretaries Jose Cadiz Jr. at Jess Hermogenes Andres. Wala pa po sa akin ibinibigay na anumang impormasyon at kapag meron naman, katulad po nung nangyari nung nakaraan, na ibibigay naman po agad. Eden Santos para sa 100% balita.